So, hello mga kahabi, welcome back sa aking channel. Papunta tayo ngayon mga kahabi dun sa aviary. Medyo maambon, pero wala makakapigil sa atin, mag-iibon tayo eh. Ayan. Ito mga kahabi, kamusta? Ayan, sa aviary natin, same old. May electric ban. Meron nga pala tayo mga kahabing tatlong dito, aquariums. Bala kong lagyan ng na isda. Kasi bala ko nga itong na to. Itong space ko dito, bala kong gawing pet backyard. Ayan. So, isda. Tapos meron tayong tatlong reptab. Dalawa dun. Ayun. Ayan, may mga reptab tayo dyan. Tapos meron tayo dyan isa. So, kamusta mga kabi? Kamusta kayo? So, ito mga kahabi, ang paksa o ang topic natin ngayong episode ay tungkol sa Eurobudgies mga kahabi. Bakit Eurobudgie ang ating topic ngayong episode? Wala nang iba mga kahabi, wala nang iba pang dahilan. Dahil meron tayong Eurobudgie. So mga kahabi, galing po kay Mark Raymond Tiangco Santos. Ayan. Meron tayo ditong pair ng Eurobudgie. Ito pinaka-favorite yung mutation mga kahabi sa sa mga budgie, sa mga parakeet. Yung ayan, normal green kasi yun ang kulay niya sa wild. Ayan. Kaya parang yan mga kahabi, kumbaga sa perso yan yung wild type perso, yung green perso. Sa naman, sa budgies naman, ayan ang ayan ang kulay nila sa wild green. Ayan, normal green. Kasi yung isa parang opaline. Ayan, opaline yung isa. Ito nasa bungad, opaline. May dumikit na kit. Ayan. Tapos yung nakatalikod, ayan, normal green. Favorite ko yung normal green na mutation mga kahabi. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kahabi, hindi siya ganun kalaki. Doon sabi ni Mark, lalaki pa daw ito kasi bata pa ito 4 months pa lang. Yan. So mga kahabi, nilagay muna natin siya dyan sa flight kasi di rin natin siya may kakasa pa sa breeding cage kasi nga bata pa. Pagpagulangin pa ng bahagya ito, mga kalahating taon pa. At least. Yan. Kasi mga kahabi, ang optimum para sa akin, ang optimum na age ng pag-breed ng ibon, lalo yung mga parrot, African lovebirds, parakeet, budgies, at least 1 year. For me ewan ko lang sa iba, kasi iba nagkakasana at early 7 months, 6 months sa mga parakeet. Sa African lovebirds, wala, no choice talaga, 1 year. Sa mga budgie, alam ko ganun din, 1 year. So, ayun siya mga kahabi. So yan, meron tayong Eurobudgie. Ngayon lang ako nagkaroon ng Eurobudgie mga kahabi, kasi dati meron akong kung maaalala nyo mga kahabi, kung maaalala nyo yung content ko mga kahabi na budgie versus parakeet, pinagkaiba yon? Ang ginamit yung model doon yung English budgie ko, si Manok. So si Manok sobrang laki talaga niya. Talagang parang siya mga kahabi, si Manok parang dwarf na size ng ng kakatil. Mas malaki siya dito ng Diama kasi ito mapapansin nyo. Malaki nga ito, mas malaki siya sa yan, hindi siya sobrang layo ng laki. Malaki kung sa malaki pero hindi siya yung sobrang laki. Malaki din naman. Ayun, malaki yung Euro. Yan. Ito yung Euro. Yan. So kunin ko lang 'to mga kabila, lagyan natin sa lagyan natin sa showbox. Ito mga kahabi, nahuli ko na isa. Ang bait na ito. And molting siya mga kahabi. Yan, first molt niya. Yan. Malaki din. Yan. Yan. Tinlain na cellphone. Maba. Yan. Iyan muna natin to sa showbox. Yan. Bait talaga ng budgie mga kahabi. Hindi nangangagat. Tapos sila, maamo. Yan. Kunin ko yung isa. Ito yung isa mga kahabi, opaline. Opaline ito, dito normal green. Ayan.
Pinagkaiba mga kahabi ng opaline sa normal green. Ito yung normal green. Ayan. Mga normal. Regardless, green or blue. Ayan o. Yung mga ano niya mga kahabi, hanggang batok niya merong mga markings, merong mga pattern. Ito mga kahabi, pagdating sa ano niya, sa likod, wala na masyadong mark. Wait lang, ang hirap i-explain. Ayan mga kahabi o. Mapansin nyo. Yung markings nung opaline, ayun, hanggang ano lang, hanggang pakpak lang. Yung sa likod wala na. Ito yung likod nyo, mapusyaw na yellow and yellow green. Samantalang yung sa normal, ayun may mga black parang parang may mga pattern parang zebra pattern pa hanggang batok, hanggang ulo. Yung opaline wala na. So mga kahabi, ito ang ating Eurobudgie. So sa Eurobudgie mga kahabi, dahil ayun nga, ang ugali ko mga kahabi, kapag mag-aalaga ako ng ibon, mga kahabi, nire-research ko muna yung niya, kung paano siya alagaan, anong diet niya, para mga kahabi, may idea ako o hindi ako bulag pag inalagaan ko ng ibon. Kasi sabihin na natin mahal siya or hindi, gagastos ka pa rin, tsaka sayang mga kahabi, mag-aalaga ka ng hayop tapos hindi ka naman pala prepared. So magandang prepared tayo lagi. So dun sa mga kahabi, dun sa English Budgie nun, basically kasi English Budgie parang lang siya, parang nasa malaking parakit, Budgie rin siya, pero pare-pareho lang din sila, same neto. So ang additional ko lang natutunan mga kahabi, sa Eurobudgie, wala silang paki sa size ng ibon. Kumbaga ang English Budgie, hindi siya about the size, it's about the look. Yung ganyan ay, fair na to, banded. Natutunan ko kay na narinig ko lang nung pinanood ko yung video ni Low Mutes TV. Yung interview niya kay nung nag-ABR visit siya kay Idol Rudy Kayanan. So sabi doon, ang value ng Eurobudgie tumataas depende sa muka. Tapos yung size, syempre it matters, pero hindi yun yung pinaka-importanting aspeto. Ang nagmamatter ay yung look, yung mukha niya. Sabi doon, pawala yung mata, pasingkit ng pasingkit. Paganda ng paganda yung niya, yung value, pataas ng pataas, ganun siya. So meron tayo dito, ayan, Euro. Galing kay Mark Raymond Tiangco Santos. So shoutout sa iyo, Idol Mark. Si Mark, marami yan alaga na mga parakits sa mga budgie, local tsaka mga Euro. So ang gusto ko lang sana talagang kunin ay yung local, pero wala na siyang local. So dito tayo na sige na nga, Euro na rin. Kaya ko naman siguro to, sabi ko. Saka hindi pa naman to mga kahabi i-breed. Pa lang to Ipa-flights lang muna natin to. Kasi hindi pa natin mabibreed ito. Kasi bata pa, masyado pang young ito. Hindi pa siya pang breeding age. Pero ang laki mga kahabi, ang laki din Pero hindi naman ako nagugulat sa laki niya. Kasi kaya sabi ko, yung budgie ko dati si Manok, baka maging dwarf ito kay Manok. Baka maging shih tzu to kay Manok. Ang laki talaga nun ni Manok. So, sa mga hindi familiar dun sa sinasabi ko, try nyong i-check yung video natin na Budgie versus Parakit. Yan. Makikita nyo dun yung model na ginamit ko dun, si Manok yun. Yung TCB na na gray. Yan. So, to. So, shoutout nga pala kay Sir John Ashley Abot. Si Sir John Ashley yung yan ang nagpupush sa atin na mag-alaga ng Eurobudgie. So, shoutout sa iyo, sir. Ayan, sir, meron na Eurobudgie. So, ang kagandahan sa budgie, mahabi, ang bite kasi nito Ayun, parang gusto ko tuloy mag-alaga ng maraming ganito. Pero syempre, alalay lang, kumbaga. Yan. Syempre, try muna natin to. Ito na naumpisa natin yung mga finches. Yan, gusto ko rin kasi ang gusto ko talaga is mapag-alaga ng ibon na hindi ko pa naalagaan before. So, dalawa na. Yan, meron tayong mga finches, meron tayong Eurobudgie.
Yan. Dito naman ALBS, ano na lang to parang kumbaga extracurricular na lang itong ALBS. Ayan. Ayun, yung flight natin, pakita ko Ayan, yung nakuha natin kay Kuya Norbing na kit, 5. Tapos may nakuha rin tayo kay Idol. Pinasabay ko nung kinuha ko to sa kanya, pinasabay kong phone yan. Ayan. Saan ba yung nakuha kay Mark? Ayun, yung ano doon. Itong yung sa harap. Ayun, kay Mark yan eh. Itong spangle yata. Tsaka yung hadulo, yung follow. Dilaw. Anong mata ko sa mga kabi sa ibon. Dati, nung nag-aalaga ako ng ALBS, ayun follow yan mga kahabi. Yan, galing kay Idol Mark, saka ito yata nasa bungad na spangle. So kaway-kaway kay paring Denmark, paborito spangle. Lalagay ko lang muna sa plate yung mga natin, mga parakeet saka mga budgie. So, kulang na ako sa cages, pero wala pa naman akong balak ngayon. Gusto ko lang muna silang ipamature. So, enjoy the process lang muna. Tapos, maluwag pa naman dito mga kahabi. Maluwag pa naman dito sa space ko rito. Kasi, dito pwede ako maglagay rito ng tatlo pang double cage. 1, 2, hanggang ganito kataas siguro. Hanggang ganito kataas double cage. Tapos, itong mga AC natin na to, pwede natin ilagay doon ulit. Ayan. So, ganda rin, parang ganda rin, no? Parang ang ganda rin magkaroon ng flight na puro Euro budgie. Ayan. Kasi nakikita ko yun sa yung mga pinapalo kong mga breeder sa Instagram, yung mga hindi ko alam kung saan kung sa Denmark ba yun, Finland, or ano. Yung ganda ng mga ibon nila pag naka-flight, isang diretso magkakatabi, puro Euro budgie. So, ito na yung simula. So, ang plan is, so syempre sa tulong nyo, so keep on watching mga kabi para sumweldo agad tayo monthly. para monthly tayo sumweldo sa sa YouTube. No? Syempre, yung mga nakukuha kong payment from YouTube, no, sa ads. So, ginagamit ko lang din siya dito sa aviary mga kahabi. Dati, nung nag-aalaga pa ako ng parakeet, nung nag-umpisa tong itong channel na to, ang ginagawa ko, yung napagbebentahan ko ng mga parakeet, sa mga kinikita ko sa YouTube, yun ang pinang-sustain ko, or yun ang pinang-maintenance ko sa sa aviary. So ngayon, since wala pa naman akong nabibreed dahil mag-uumpisa tayo ulit, yan, wala pa tayong nabibreed sa kanila hanggang ngayon. Dahil bago pa lang tayo, nag-start lang tayo mid-September. So nasa mid-October pa na 1 month. So, nag-establish pa lang tayo ulit ng ibonan mga kahabi. Pero sana soon makapag-breed na tayo, makapag-produce na tayo para, siyempre, ang ko naman dito mga kahabi, ang drive ko kung bakit gusto kong kumita gamit itong mga ibon ko, no, regardless kung magbenta man ako or through YouTube, is gusto ko lang naman magkaroon ng budget para sa para lang dito sa hobby ko na to. Gusto ko lang maging self-sustaining sa tong hobby ko na to, maging self-sustaining siya. Kasi ayokong kumukuha ng hangga't maaari ayokong kumukuha doon sa sa aking budget. Kasi yung budget na ko sa business, yung sinusweldo ko sa business ko, yung kinikita ko doon ay nakalaan yun para sa family mga kabi, hindi ko yung ginagalaw. So, yun ang ko sa mga strict rule. Kaya kahit nanggigita tayo yung aviary ko, or kahit mukha siyang hindi ganun ka good looking, hindi siya ganun ka pleasant sa mata, kinatsaga ako kasi ayokong maglabas ng ayokong maglabas ng budget na hindi naman galing dito sa aviary. Kasi hindi siya hindi ko gusto yung ganun. Parang hindi siya hindi efficient yung ganun. So sana mga kahabi, no, makapag-produce na tayo ng mga ibon soon. So lahat ng mga nag-i-inquire, mga nagpapatanong sa akin kung sino raw ba maire-recommend ko na pwede nilang bilhan ng
Golden Finches. Abang lang kayo mga ka-hobby. Abang lang kayo. Pag na-breed ko itong mga Golden Finches ko na to, sa akin na kayo kukuha. No? So, I guess yun lang muna mga ka-hobby, no? Iniyabang ko lang. Iniyabang ko lang, no? Pag bata, may bago kang laruan. Pag uwi mo sa bahay, galing kayong mall, na iuwi mo yung laruan na binili nyo sa mall, na iniyakan mo pa sa nanay mo sa mall. Ang una-una mong ginagawa ay tinatakbo mo sa mga kaibigan mo, no? Ipinagyayabang mo. So, gano'n lang ginawa ko ngayon mga ka-hobby sa mga Eurobadger rito. Pero in all seriousness mga ka-hobby, ano talaga ako bird lover talaga ako, no? So, sana makapag-acquire pa ako ng mga Eurobadgers pa. So, let's see, sana magkaroon ng budget para makabili kay kay Sir Rudy Kayanan, tsaka kay Idol Cesar Francisco. Kasi yun yung mga mga gusto ko ring ma-acquire na linyada. So, I guess yun lang mga ka-hobby, no? Kung na-enjoy nyo itong video na to, please hit that like button. Subscribe, no? Subscribe and comment mga ka-hobby. Share nyo rin itong video na to para dumami ang ating mga ka-hobby, dumami tayo. At kaya lagi kong sinasabi mga ka-hobby, ingat lagi, God bless, and happy bird keeping!